思い出したよ。マジで思い出したわ。思い出した。出した。もう脱ぎまだちっちゃかった時だよ。At alam niyo ba na mangha ako dito sa Great Buddha of Kamakura na ang taas nito ay inaabot ng 11.3 meters na ang bigat niya ay inaabot ng 121 tons. Imagine, grabe, paano nila ito nagawa? Talagang amazing talaga ang Japan sa mga ganitong mga historical place. At bumili nga kami ng 2 ticket ng asawa ko. Ang isa ay inaabot ng 300 yen. At bago ka makapasok dito, kailangan mo talagang bumili ng ticket. At napadaan nga kami dito sa mga gift shop dito sa loob. Ewan ko ba kapag nakakita ko ng mga ganitong Japanese garden, lalo na dito sa mga temple, nakaka-refresh talaga ng mata at ng isip. Kaya kapag gusto nyo mag-isa yung mga ganitong lugar, yung maraming mga green tree talaga na pupuntahan nyo, dun kayo pumunta para makapag-relax kayo. Marami talaga kayong makikita mga gift shop dito sa loob ng mga temple at talagang ihahanda nyo lang talaga ang wallet nyo dahil mapapabili talaga kayo ng todo-todo. All Japanese coin, many good luck charm. I highly recommend na pumunta kayo ng weekdays dito dahil super crowded ang lugar na to, lalo na sa mga turistang pumapasok dito. At talagang mahirapan kayong mag-parking dahil limited lang yung mga parking area dito. At make sure na kapag pupunta kayo dito, naka-rubber shoes kayo o naka-sneaker kayo or naka-flat shoes kayo dahil talagang maglalakad kayo ng todo-todo dito dahil mahal ang parking. Premium mix desu. Premium mix 1つ. At kapansin-pansin talaga dito sa may harap mismo ng temple ang isang maliit na ice cream bar, kaya naman yung asawa ko hindi napigilan na mapabili at ayun, napakain na rin ako. Hi, arigatou gozaimasu. Oshare. Okay, tikman na natin itong nabili ng aking asawa na chocolate flavor. At medyo tumabi muna tayo. Wow, ang sarap ha. Chocolate flavor talaga siya na creamy talaga. At matatagpuan nyo nga pala itong ice cream bar na to sa mismong harap ng temple. At pagkatapos nga namin kumain ng ice cream dito, ay bumalik na kami sa parking para makapunta rin naman kami sa mga ibang mga lugar na nandito sa Kamakura. At dahil sobrang busy nga namin recently sa trabaho namin, gusto mag-refresh ng asawa ko, kaya naman inaakit niya ako sa mga ganitong lugar para naman ma-refresh yung kanyang isip. Dahil talaga sa bansang Hapon talaga super busy ang mga tao at talagang kailangan nila ng work of balance. At kahit medyo mainit, may enjoy mo talaga yung paglalakad dito dahil marami ka talagang makikita mga gift shop, yung mga umise na iba-ibang mga tinda nila, talagang hindi ka maboboring kapag naglalakad ka. Alam nyo ba kaya sikat ang Kamakura dito sa Kanagawa dahil napakaraming mga historical places dito sa lugar na to. Napapaligiran ito ng Yama at ng Umi. Lalo na kapag summer dito, ang dami talaga mga dumadayo sa mga beaches dito, lalo ng mga turista. At alam nyo ba, kahit naman naglalakad-lakad lang kayo o walking lang talaga kayo, nakaka-refresh talaga ng isip yon. Hindi yung palaging nandun kayo sa trabaho nyo at talaga yung nag-i-stay lang kayo sa bahay. So kailangan talaga natin mag-unwinding. At umakyat nga kami sa Tsurugao Hachimangu. Magtataka kayo talaga sa loob ng ilang daang kataon ay napapanatili pa rin nila itong maganda at matibay. Ganun nila inaalagaan ng mga historical shrine at mga temple dito sa Japan. Ganun nila dinadaiji. At napadaan nga kami dito sa isang maliit na river na punong-puno ng water lily at isa pa ay naglalango yung mga malalaking koi fish. Alam nyo ba ang national fish ng Japan ay ang koi fish? Alam nyo ba ang ibig sabihin ng koi fish dito sa Japan ay luck, prosperity, and good fortune. At isa rin itong sinasabing symbol of love and friendship. At may napasukan nga rin kami isang shop dito na crystal stone yung lahat ng mga tinda niya. Ang may tinda pa yata dito yung parang Torkujin eh. Kapag mga souvenir shop talaga ang papasukan mo, ang presyo niya talaga ay panturista talaga. Kaya mapipili mo lang talaga yung mabibili mo. At maraming salamat sa inyong panonood at I hope na enjoy kayo. At please follow my page at ang aking YouTube channel. Bye!